Sa nakaraang video natapos tayo kung saan tuluyan nang lumabas ang boss ng dungeon. Nang makita ni Malong ang itsura at anyo ng nilalang, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at tumulo ang pawis dahil sa sobrang gulat at takot, naalala niya agad ang nabasa niya sa libro. Nakita ko na to sa Monster Manual. Sigaw niya sa isip niya, ito ay isang Cloud Elemental Mage na dalubhasa sa pagkontrol ng yelo. Alam niya na ang ganitong uri ng kalaban ay gumagamit ng malalakas na atake na tumatama sa malawak na lugar at may kakayahang itulak o patumbahin ang kalaban, at ang pinakamasama, kilala sila sa pagiging tuso at malupit, gusto nilang pahirapan at laruin muna ang kanilang biktima bago ito tuluyang patayin. At sa wakas, nabigkas niya ang pangalan nito ng may pangamba. Frostbound Lich King. Ito ang tunay na pangalan ng halimaw, at nakasulat din na ito ay nasa antas na Cloud Mage. Ang presensya at kapangyarihan nito ay walang duda na nasa pinakamataas na antas, at alam nila na sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng laban ang haharapin nila kundi isang laban para sa kanilang buhay. Sa isip ni Malong, biglang nag-click ang lahat, ang Arctic Nova na sumalubong sa kanila kanina ay hindi lang basta atake, ito ay isang bitag na inihanda mismo ng Frostbound Lich King para mahuli at mapagod sila. At nang makita niya ang tunay na anyo nito, lalo siyang natakot. Alam niya na ito ay isang C-rank Monster Lord, isang uri na napakabihira at napakalakas, imposible kung kayang labanan ito ng mag-isa. Bulong niya habang nanginginig, alam niyang malaki ang agwat ng lakas nila, at kung susubukan niyang harapin ito ng mag-isa, sigurado siyang wala siyang pag-asa. Kaya naman, wala siyang ibang choice kundi tumakbo at magmadali, kailangan kong magmadali at hanapin ang iba. Utos niya sa sarili habang mabilis na tumatalon at tumatakbo sa mga bundok ng yelo. Ngunit hindi siya pinabayaan ng kalaban, habang tumatakbo siya, biglang may matulis na yelo ang tumusok sa kanyang binti, napasigaw siya sa sakit at napahinto sandali, arg. At doon niya naramdaman na kahit anong layo ang takbuhin niya, hindi siya makakatakas dahil ang kapangyarihan ng hari ng yelo ay sumasakop sa buong lugar. Habang nakatingin ang Frostbound Lich King sa sugatang si Malong, hindi niya napigilan ang mapang-isi at tumawa ng nakakakilabot. Para sa kanya, ang sitwasyon ay parang laro lamang at nasisiyahan siya sa pagdurusa ng kanyang biktima. Sa kabilang banda, hirap na hirap si Malong at humihingal ng malalim dahil sa sakit at lamig. Biglang lumabas ang babala mula sa kanyang device, warning critical injury detected in lower left leg. At agad ding tinanong ng sistema kung gusto na ba niyang umatras at huminto sa exam. Ngunit kahit gaano kasakit at kahirap ang sitwasyon, hindi siya nagdalawang isip at sumagot ng buong tapang. Hindi, sigaw niya sa isip, hinding-hindi ako susuko. At sa halip na magpahinga, agad siyang gumamit ng kanyang kapangyarihan, pinalibutan niya ng init at enerhiya ang kanyang sarili para matuno ang yelo at gamutin ang sugat, kailangan kong magmadali at hanapin si Chen. Kailangan ko siyang tulungan agad. Utos niya sa sarili habang pinipilit na tumayo at harapin muli ang hamon kahit nasugatan. Agad na ginamit ni Malong ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Cloud Chanter, Perfect Origin. Isang uri ng mahika na naglalabas ng purifying energy at may kakayahang alisin ang anumang epekto o lamig sa katawan ng target. Sa isip niya, puno siya ng pag-asa, kung magtatagumpay akong matuno ang yelo at gisingin si Chen, may pag-asa pa tayong makalaban at makaligtas. Bulong niya habang buong lakas na itinuon ang enerhiya patungo sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Habang ginagawa niya ito, biglang may matulis na yelo ang tumusok sa kanyang balikat, napasigaw siya sa sakit at napahinto sandali, ngunit pinilit pa rin niyang ituloy ang ginagawa. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, lumabas ang mensaheng purification failed, nabigo siya, ang yelo na bumabalot kay si Chen ay masyadong matibay at malakas, at hindi ito kayang talunin ng kanyang kapangyarihan, napahiga siya sa lupa habang dinadama ang sakit at pagkabigo, at alam niyang sa ganitong sitwasyon, lalo silang napapahamak. Habang nakahiga si Malong sa lupa at sugatan, nakita niya ang Frostbound Lich King na tumatawa ng malakas at puno ng pangungutya. Para sa kanya, ang nangyayari ay parang isang nakakaaliw na palabas lamang. At sa isang iglap, inihanda ng hari ng yelo ang kanyang susunod na atake. Maraming matatalas na yelo at buto ang lumitaw sa paligid niya, handa nang ilabas at itapon patungo sa kanyang mga kalaban, kahit hindi pa ito tumatama, ramdam na ang bigat at panganib ng gagawin niyang pag-atake. Dahil dito,
lalong bumigat ang sitwasyon para kay Malong, sunod-sunod na lumabas ang mga babala sa kanyang system, warning. Warning! Heart rate in critical range. Critical injury detected in right arm. Ang tibok ng puso niya ay nasa delikadong antas na, at ang kanyang braso ay malubha na ring nasugatan. Paulit-ulit ding tinatanong ng sistema kung gusto na ba niyang umatras at huminto sa exam, dahil halos wala na siyang lakas at nasa bingit na ng panganib ang kanyang buhay. Habang humihingal ng malalim at dinadama ang matinding sakit, bumalik sa isip ni Malong ang tanong ng sistema, umatras. Sa sandaling iyon, dumaan ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan, naalala niya kung paano siya laging tumatakbo at umiiwas sa hamon noon, dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa sarili, lagi siyang nahuhuli at naiiwan ng iba, lagi siyang minamaliit, pinagtatawanan, at itinuturing na wala sa kwento, pakiramdam niya ay hangin lang siya sa paningin ng lahat. Ngunit iba na ngayon, naalala niya kung gaano kahirap at kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa nila para lang makarating sa puntong ito, inalay nila ang lahat para sa pagkakataong ito. At ngayon, sa harap ng pinakamalaking pagsubok, sa wakas ay nasa harap na siya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran at patunayan ang kanyang halaga. Hindi na siya pwedeng umatras, hindi na siya pwedeng tumakbo. Ito na ang oras para harapin niya ang lahat at ipakita na kaya niya ring maging matapang at malakas. Sa gitna ng matinding lamig at sakit, tumingin si Malong ng diretsyo at puno ng determinasyon. Hinding-hindi ako susuko, sigaw niya sa kanyang puso. Agad na inilabas niya muli ang kanyang kapangyarihan. Perfect Origin. Isang napakalinaw at matinding liwanag ang bumalot sa kanyang kamay at kumalat patungo kay si Chen. Kahit na nabigo siya kanina, hindi siya nawala ng pag-asa at mas lalo pang pinaganya ang kanyang lakas. Ang buong paligid ay umugang at kumulabog dahil sa tindi ng enerhiya, hirap na hirap siya at halos sumabog ang katawan niya sa puwersa, ngunit pinilit niyang ituloy at huwag bibitaw, alam niyang ito na ang huling pagkakataon, at gagawin niya ang lahat para lang matuno ang yelo at mailigtas ang kanyang kasama. Habang buong lakas na pinapadaloy ni Malong ang enerhiya patungo kay si Chen, hindi naman nagpahuli ang Frostbound Lich King. Inihanda nito ang kanyang pinakamalakas na atake at mabilis na inilunsad ito patungo sa kanya. Isang dambuhalang alon ng yelo at lamig ang mabilis na humahabol at papunta na sana sa kanya. Kahit na alam niyang delikado at maaaring matamaan siya, hindi siya umatras o bumitaw, nanatili siyang nakatayo at nakatuon ang atensyon sa pagliligtas sa kanyang kasama. Sa huling sandali, kitang-kita na ang atake ng halimaw ay malapit nang tumama at tumagos sa kanya, ngunit kahit ganon, pinili niyang ituloy ang ginagawa at isugal ang sarili niya para lang magtagumpay sa pagtunaw ng yelo at mabuhay silang dalawa. Habang sumisigaw sa sakit at dinadama ang matinding lamig na tumatagos sa buto, hindi pa rin bumibitaw si Malong. Alam niyang kung bibitaw siya ngayon, lahat ay mawawala at mamamatay silang dalawa. Ngunit sa gitna ng dilim at panganib, biglang may nagbago. Sa malayo, kitang-kita ang pagmulat ng mga mata ni si Chen. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng matingkad at kulay ginto, at isang napakalakas na enerhiya ang biglang kumalat sa buong paligid, parang may natutulog na halimaw na sa wakas ay nagising na. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Malong at ng Frostbound Lich King na hindi na sila nag-iisa. Bumalik na ang lakas at presensya ng taong kanina pa nila gustong iligtas, at handa na itong harapin ang laban ng buong tapang. Sa isang iglap, nabasag at nagkawatak-watak ang yelo na bumabalot kay si Chen. Lumabas siya ng buong lakas at ginamit ang kanyang kakayahan, Godspeed. Isang napakabilis na galaw at napakalakas na enerhiya ang bumalot sa kanya, at sa isang sandali ay nasa tabi na siya ni Malong para protektahan ito. Kitang-kita ang gulat sa mukha ng Frostbound Lich King, hindi niya akalain na madyay gising at makakalaya ang kanyang kalaban sa ganitong paraan. Habang nakahiga at pagod, napangiti si Malong at napabulong, sa huli ay nagawa mo ring makalaya at lumaban ng mag-isa. Ramdam niya ang labis na saya at paghanga, dahil alam niyang hindi sila pababayaan ng kanyang kaibigan at handa na itong harapin ang kalaban. Ngumiti ng bahagya si Chen at seryosong tumingin kay Malong, sinabi niyang malaki ang naitulong nito at hindi niya makakalimutan ang sakripisyong ginawa para sa kanya. Agad din niyang tinanong kung ayos lang ba ang kalagayan nito at kung kaya pa ba ng katawan ang laban. Sumagot naman si Malong na hindi naman malala ang mga sugat at napigilan na niya ang pagdurugo. Bagamat pagod at masakit ang katawan, handa pa rin siyang sumama at lumaban. Pagkatapos,
Ipinaliwanag ni si Chen ang tunay na kalagayan ng kalaban, sinabi niyang ito ay isang C-rank na Cloud Elemental Monster Lord na kilala bilang Frostbound Lich King, napakalakas ng nilalang na ito at may kakayahang magpalamig at magyelo ng kahit ano. Mahigpit na paalala niya na kailangan nilang mag-ingat at huwag na ulit hahayaang matabyunan o ma-free sila nito, dahil siguradong kamatayan ang kahihinatnan kung mangyari iyon. Ngunit bago pa man sila makapaghanda ng lubusan, biglang umugang ang buong paligid, dumagundong ang malakas na tunog at niyanig ang lupa, senyales na papalapit na muli ang halimaw at handa na itong sumalakay. Biglang lumitaw ang pangalan ng kakayahan sa himpapawid. Cloud Mage, Giga Frost Nova. Isang dambuhalang bulaklak na yelo ang nabuo sa langit, puno ng matatalas na kristal at kumikinang ng nakakasilaw. Ang buong paligid ay umugang at niyanig ng matinding puwersa habang unti-unting lumalaki at lumalakas ang enerhiya nito. Kitang-kita kung gaano kalaki at kalakas ang atakeng ito, at halos manigas ang laman at buto sa sobrang lamig na ibinubuga nito. Hindi makapaniwala si Malong sa nakikita at napabulong na lang sa gulat, hindi niya akalain na magagawa ng kalaban ang ganitong uri ng mahika. Habang nakatingin sa dambuhalang atake, tumawa ng malakas at nakakakilabot ang Frostbound Lich King, ang kanyang tawa ay umalangaw sa buong lugar, senyales na sigurado na siya sa kanyang panalo at handa na niyang tapusin ang buhay ng dalawang binata. Hindi makapaniwala si Malong sa laki at lakas ng atakeng nakikita niya, tanong niya sa sarili kung paano nagawa ng kalaban na ipatawag ang isang Frost Nova na ganito kalaki at kalakas, ramdam niya ang matinding takot at pangamba dahil alam niyang wala silang kawala at imposible nang makatakas pa. Sa isang iglap, bumagsak ang dambuhalang atake at tumama sa lupa. Isang napakalakas na pagsabog ang nangyari at bumalot ang matinding liwanag at lamig sa buong lugar, tila manigas ang lahat at nawala ang lahat ng bagay sa daanan nito. Habang nakatingin sa resulta ng kanyang ginawa, tumawa ng malakas at puno ng saya ang Frostbound Lich King, sigurado na siya na tapos na ang lahat at wala ng buhay na matitira sa dalawang binata. Habang tumatawa at sigurado na sa kanyang panalo, biglang napahinto at nagulat ang Frostbound Lich King. Kitang-kita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon at tila may napansin siyang kakaiba sa gitna ng yelo at lamig. Sa gitna ng dambuhalang kristal at putok na yelo, may isang maliit na liwanag na unti-unting lumalabas at lumalakas, hindi ito natabunan o nawala, kundi sa halip ay mas lalong kumikinang at nagiging matatag. Sa sandaling iyon, naramdaman ng halimaw na hindi pa tapos ang laban, mayroon pang natitirang lakas at buhay na hindi niya natapos, at mukhang handa na itong sumalubong sa kanya ng buong tapang. Sa gitna ng yelo at dilim, biglang lumitaw si Chen na may dalang bagong anyo at lakas, lumabas siya ng dahan-dahan at puno ng awtoridad, habang nakatingin ng seryoso at matapang sa kanyang kalaban. Ipinakita rin ang kanyang bagong kakayahan na, Cloud Soldier, Frosty Physique, dahil dito, nagkaroon siya ng kalasaglaban sa lamig at mas lalong tumibay ang kanyang katawan sa ganitong klase ng kapaligiran. Nang makita ito, hindi makapaniwala at biglang napahiyaw sa galit at gulat ang Frostbound Lich King, hindi niya akalain na magkakaroon ng kakayahang labanan at tiisin ang kanyang yelo ang kanyang kalaban, sa sandaling iyon, alam na niya na magiging mas mahirap at mas mainit ang laban na naghihintay sa kanila. Hindi makapaniwala si Malong sa nakikita niya, nanginginig ang boses niya habang tinatanong kung ano ang nangyari kay si Chen at kung bakit bigla itong nagkaroon ng kapangyarihang may kinalaman sa yelo at lamig. Naalala niya na dati itong isang lightning elemental assassin, kaya lalo siyang nagulat nang makitang may kakayahan na rin itong gamitin ang kapangyarihan ng ulap at lamig. Sa isip-isip niya, hindi ito pangkaraniwan, napabulong siya na baka isa itong 1 in a million na uri ng tao, isang dual-class awakener na bihirang-bihira lang makita at makilala sa mundo. Habang nakatingin sa kanyang kaibigan, humingi ng paumanhin si Chen. Inamin niya na nagkamali siya ng pagtatansya sa sitwasyon at dahil doon ay napahamak at naligay sa panganib ang buhay nila. Ngunit bago pa man sila makapag-usap pa, biglang nagbago ang kulay ng enerhiya sa paligid, lumabas ang mga kulay asul at pula na umiikot sa katawan ni si Chen, at may lumabas na salita sa harap nila. Class change, senyales ito na may malaking pagbabago at paglakas na muling magaganap sa kanya. Seryoso at matapang ang tingin ni si Chen habang sinasabing dito na magtatapos ang lahat, hindi na siya magpapahuli at handa na niyang tapusin ang laban ng tuluyan. Sa isang iglap, lumitaw ang mensahe na class change complete, tapos na ang pagbabago at handa na ang kanyang bagong anyo at lakas. Lumabas ang kanyang bagong impormasyon.
LV.16 Chen at ang kanyang bagong titulo na ABYSSAL Fin, ang buong paligid ay napuno ng kulay lila at asul na enerhiya na umiikot at sumasabog sa paligid. May determinasyon sa kanyang mga mata habang sinasabing tatapusin niya na ito ngayon din. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang bagong kapangyarihan, handa nang harapin at talunin ang kalaban ng walang takot at pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Malong sa nakikita at naririnig niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata at tumutulo ang pawis sa kanyang noo habang unti-unting nauunawaan ang tunay na lakas na taglay ni si Chen. Ipinaliwanag na sa karaniwang sitwasyon, ang isang Awakener ay pwedeng magkaroon lamang ng iisang klase o uri ng kapangyarihan, iisa lang ang elemento o kakayahan na maaari nilang gamitin at paunlarin sa buong buhay nila, at iyon ang batas na sinusunod ng halos lahat sa mundo. Ngunit mayroong isang napakabihirang pagkakataon, isang tsansa na isa sa bawat 10 milyon, na may taong Magi gising at magkakaroon ng kakayahang humawak at gamitin ang dalawang magkaibang klase ng sabay. Ang mga taong ito ay tinatawag na dual classers, sila ang mga napakabihira at itinuturing na mga henyo o halimaw sa mundo ng mga manlalaban, at sa sandaling iyon, napagtanto ni Malong na ang taong katabi niya, si Chen, ay isa sa mga napakabihirang nilalang na ito. Ipinahayag ang katotohanan na sa buong mundo, wala pang 10 tao ang kinikilala bilang mga dual classers, napakabihira at napakahirap makahanap ng ganitong uri ng kakayahan, kaya't kapag may natuklasan na isa, lahat ng malalaking guild at organisasyon ay gagawin ang lahat para makuha at mapasama sila sa kanilang hanay, sila ang itinuturing na pinakamataas na uri ng talento at kayamanan sa mundo ng mga manlalaban, at lahat ay nag-aagawan para mapasama sila sa kanilang grupo. Habang unti-unting nauunawaan ni Malong ang bigat ng impormasyong ito, lalong lumaki ang kanyang gulat at takot, hindi siya makapagsalita at halos mawala ng hininga habang iniisip ang katotohanan tungkol kay si Chen. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip na imposible, na hindi pwedeng mangyari ito, pero habang tumatakbo ang oras, doon niya tuluyang napagtanto, si Chen ay hindi lang basta may dalawang klase, siya ay isa sa mga napakabihirang tao sa buong mundo na may kakayahang humawak at gamitin ang dalawang magkaibang kapangyarihan ng sabay, isa siya sa mga itinuturing na hari sa mundo ng mga Awakener. Sa isip ni Malong, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Una, nakita niya ang kapangyarihan ng kidlat na dati ng taglay ni si Chen. Isa, at sumunod, ang kakayahang kontrolin ng lamig at yelo na bigla na lang lumitaw. Dalawa, ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat, habang tumitig siya sa kanyang kasama, biglang sumabog ang isang bagong uri ng enerhiya na kulay lila at maitim na tila galing sa kailaliman. Hindi makapagsalita si Malong at halos mawala ng malay sa gulat, mamulong siya ng mahina at nanginginig ang boses. Tatlo, hindi lang dalawa ang klase na taglay ni si Chen, mayroon pa siyang pangatlo. Isang bagay na higit pa sa inaakala ng lahat, isang bagay na wala pang nakakita at nakarinig kailanman. Habang tumataas ang kanyang lakas, kitang-kita ang pagbilis at paglakas ng kanyang stats, paulit-ulit na tumataas ang kanyang lakas at tibay, at sa bawat pagtaas nito, lalong lumalakas ang kanyang presensya na tila isang tunay na halimaw na handang manalasa at manalo sa laban. Alam ni Malong na bawat isa sa mga dual classers ay may taglay na pambihirang lakas, mga nilalang na itinuturing na halimaw sa mundo ng labanan, ngunit ang nakikita niya ngayon kay si Chen ay higit pa sa inaasahan niya, higit pa sa anumang naisip niya. Habang patuloy ang pagbabago, paulit-ulit na tumataas ang kanyang stamina at lakas, hindi lang ito basta pagtaas, kundi isang pagsabog ng kapangyarihan na walang katulad. At sa huli, lumitaw ang dalawang salita na nagpapatunay na wala nang makakapantay sa kanya sa sandaling ito. Max Stamina at Max Strength. Umabot na sa sukdulan ng kanyang kakayahan, puno na ang kanyang lakas at tibay, at handa na ang katawan at isip ni si Chen na harapin ang anumang hamon ng buong tapang at walang takot, siya na ngayon ang tunay na kahulugan ng lakas at kapangyarihan. Sa isang iglap, sumabog ang buong paligid sa kulay lila at asul na liwanag. Hindi na kailangan ng mahabang salita o paghahanda, dahil sa sandaling iyon ay kumilos na agad si Chen. Bilis na hindi nakikita ng mata, lumipad siya papunta sa kanyang kalaban, hawak ang kanyang sandata na puno ng matinding enerhiya, at sa isang malakas na hampas ay direktang tumama ito sa kalaban. Ang lakas ng tama ay sapat para gumawa ng malaking pagsabog at pagyanig sa buong lugar, kitang-kita ang kapangyarihan na taglay niya ngayon, isang lakas na tila kayang wasakin ang lahat.
Habang nakatingin si Malong mula sa malayo, hindi niya maalis ang pagkamangha at takot. Naalala niya kung gaano kabigat at nakakatakot ang aura at presensya ng halimaw kanina, isang presensya na tila kayang durugan ang sinuman. Ngunit ngayon, sa harap ng talim at lakas ni si Chen, tila nawala at gumuho ang lahat ng iyon. Ang dating nakakatakot na halimaw ay wala nang magawa kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo sa kamay ng taong may higit pa sa ordinaryong lakas. Hindi makapaniwala ang halimaw sa nakikita niya, sa halip na siya ang mananakot. Ngayon ay siya na ang nanginginig sa takot, naririnig ang kanyang nakakatakot na tawa, pero sa likod nito ay halatang puno ng takot at pangamba, alam niyang wala na siyang laban sa harap ng taong nasa harap niya ngayon. Lumitaw ang pangalan ng kakayahan na gagamitin ni si Chen. Star Soldier, Triple Calamity Overload Mode, ito ang pinakamataas na antas ng kanyang kapangyarihan, ang pagsasama-sama ng lahat ng klase at lakas na taglay niya. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang espada na puno ng matinding enerhiya, ang lakas ng tama ay sapat para burahin at paksain ang anumang bagay na hamarang dito. At sa huli, tuluyan nang nawala ang nakakatakot na aura at presensya ng halimaw, wala na itong natitira. Tuluyan na itong nawasak at naglaho sa harap ng talim at kapangyarihan ni si Chen. Sa isang malakas na hampas, tuluyang nagkawatak-watik at naglaho ang katawan ng halimaw, wala na itong natitira, pira-piraso na lang ang natira at unti-unting naglalaho sa hangin. Habang nakaluhod si Chen at hawak ang kanyang sandata, biglang lumitaw ang mensahe na nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay, nakakuha siya ng malaking karanasan, plus 5000x, at dahil dito ay agad siyang level up. Umaangat ang kanyang antas at naging level 17, ang liwanag na bumabalot sa kanya ay nagpapatunay na mas lalo pang lumakas at umunlad ang kanyang kakayahan matapos ang matinding laban. At bilang gantimpala, natanggap din niya ang isang bagong kasanayan o sandata, ang Frostbone Skewers, isa itong patunay na hindi lang siya nanalo, kundi naging mas matibay at mas makapangyarihan pa siya kaysa dati. Sa huli, kitang-kita ang salitang victory na sumisimbolo sa kanyang tagumpay, siya ang lumabas na panalo at tunay na hari sa labang ito. Pagkatapos ng matinding laban, lumapit si Malong kay si Chen at hindi makapaniwala sa nakita niya, sinabi niyang alam niya talaga na kayang-kaya ni si Chen na gawin iyon. Para kay Malong, parang wala lang kay si Chen ang pagpatay sa isang C-rank monster lord, isang kalaban na dapat ay napakahirap talunin, pero sa isang hampas lang ay nagawa na ito ni si Chen. Ngunit biglang nagbago ang usapan nang tanungin ni si Chen kung ano na ang nangyari sa dalawa nilang kasama. Naalala nila na na-freeze o na-yelo sila kanina at baka hanggang ngayon ay nandoon pa rin sila. Tinanong niya kung may natitira pa bang lakas si Malong para matuno o ma-defrost sila. Doon lang tuluyang natauhan at natakot si Malong, napasanggal siya at inamin na tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol kina Xiang Zuo at Xiang Yu dahil sa sobrang gulat at dami nang nangyari. Agad-agad siyang tumakbo papunta sa lugar kung saan sila huling nakita, habang tumatakbo ay sumisigaw siya na huwag muna silang sumuko at magtiis muna, dahil papunta na siya para tulungan sila at baka kung ano na ang nangyari sa kanila dahil sa sobrang lamig. Lumitaw ang salitang DEVOUR na tila isang utos na hindi matatakasan, sa harap ng nakakatakot na anyo ng kalaban, hindi man lang natakot o natinag si Chen, sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Isang matinding enerhiya ang sumabog mula sa kanyang palad, hindi lang ito basta pag-atake, kundi isang proseso ng pagsipsip at pagkuha ng lakas mula sa kanyang kalaban. Habang tumatakbo ang proseso, kitang-kita ang pag-ikot at pagdaloy ng kakaibang enerhiya na parang tubig o usok na pumapasok sa katawan niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon at lakas, hawak niya ang lahat ng sitwasyon at kontrolado niya ang nangyayari. Sa pamamagitan ng kakayahang ito, hindi lang niya natatalo ang kanyang mga kaaway, kundi nagagamit at napapalakas pa niya ang sarili niya gamit ang kanilang sariling lakas. Sa huli, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao na puno ng kuryente at liwanag, senyales na matagumpay niyang naabsorb at nakuha ang kapangyarihan na nasa harap niya. Matagumpay na natapos ang proseso ng pagkuha at pag-absorb, lumitaw ang mensaheng DEVOURING complete na nagpapatunay na nakuha na ni si Chen ang lahat ng kapangyarihan at impormasyon mula sa kalaban. Bukod sa lakas, natanggap din niya ang detalyadong impormasyon tungkol sa Frostbound Lich King, nakita niya ang buong stats nito at ang dalawang makapangyarihang kakayahan na Frostbone Skewers at Arctic Nova. Dahil dito, nakakuha siya ng bagong klase, ang Cloud Mage.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakuha siya ng bagong klase sa labas ng Dream Realm, at malinaw na mas lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman at kakayahan. Habang iniisip niya ang nangyari, bigla niyang naalala ang tungkol sa camera o Robocam na nandoon kanina, dahil sa ginamit niyang Art Technova. Na-freeze o nasira ito kaya sigurado siyang walang nakuhang footage o video ang mga nanunood, ligtas ang kanyang sekreto at walang makakaalam ng tunay niyang lakas at kakayahan. At habang abala sila sa pagtunaw sa yelo at pagtulong sa kanilang mga kasama, may panahon pa siya para ayusin at perpektuhin ang lahat ng bagong nakuha niyang kapangyarihan bago pa man may makapansin o makahalata. Biglang yumungay at nag-vibrate ang kanyang system o interface, lumitaw ang mensahe na nagpapahiwatig ng pagtaas ng antas ng kanyang klase. Class level up ang nakasulat at kitang-kita ang paglakas at pag-unlad ng kanyang kakayahan bilang lightning assassin. Umaabot na ito sa 100% at lahat ng kanyang stats ay tumaas. Nakakuha siya ng isang espesyal na bituin o star na pwedeng ilaan o idagdag sa anumang katangian na gusto niya. Hindi makapaniwala si Chen sa nakita niya, napatanong siya sa sarili kung totoo bang nakakuha siya ng bituin, kitang-kita sa mukha niya ang gulat at pagtataka dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganitong uri ng gantimpala matapos ang laban. Samantala, sa kabilang banda ay abala naman ang Team Gangting sa isang napakahirap at delikadong sitwasyon, nasa loob sila ng Gloomvine Grotto, isang D-rank dungeon na itinuturing na high risk o sobrang delikado. Ang kanilang kaharap ay ang Giant Man-Eater, isang halimaw na may klase ring Flower Mage. Kahit D-rank lang ito, sobra-sobra ang lakas at laki nito kaya hirap na hirap silang labanan. Isa-isa silang natatamaan at napapalipad palayo dahil sa lakas ng mga atake nito. Kitang-kita ang takot at pagod sa mukha ng bawat miyembro ng grupo, hindi sila makapaniwala na ganito kalakas ang isang boss na dapat ay nasa mababang antas lang. Gumagawa sila ng paraan para pigilan at sugurin ito gamit ang kanilang mga kakayahan at mahika, pero tila hindi sapat ang lahat ng ito, lalo pang lumalakas at nagiging agresibo ang halimaw. At isa sa kanila ang halos sumuko na dahil hindi na niya kayang pigilan pa ang lakas na pumipiga at umaatake sa kanila, nasa bingit na sila ng pagkatalo at panganib. Ginamit nila ang lahat ng lakas at mahika na mayroon sila, kasama na ang matinding kidlat na inilabas ng kanilang kasama, pero kahit anong gawin nila, tila walang epekto o napakaliit lang ng pinsalang nagagawa nila sa halimaw. Sinabi nilang sobrang tibay at kapal ng balat nito. Parang bato o bakal na hindi kayang batasin ng kahit anong atake, wala silang magawa kundi tanggapin na hindi nila ito kayang sugatan ng maayos. Dahil dito, nakawala ang halimaw sa kanilang pagkakakulong at gumanti ng napakalakas na tama, isa-isa silang nataman at napalipad palayo, tumalsik at bumagsak ng malakas sa lupa. Takot na takot sila at hindi alam ang gagawin, inamin nila na kahit sa kanilang pagsasanay ay wala silang naranasan na ganito kalakas at nakakatakot na kalaban, nasa bingit na sila ng kawalan ng pag-asa at hindi na nila alam kung paano pa sila makakaligtas sa sitwasyong ito. Sa gitna ng matinding panganib at kawalan ng pag-asa, ang tanging pag-asa na lang nila ay si Gangting, siya ang kanilang huling sandata at naniniwala silang siya lang ang may kakayahang harapin at talunin ang napakalakas na halimaw. Habang hinihintay nila ang pagkilos ni Gangting, patuloy na lumalakas at tumataas ang kanyang kapangyarihan, isa-isa ang pagtaas ng kanyang stats, mula sa stamina, lakas, hanggang sa kanyang elemental na kakayahan, paulit-ulit itong tumaas hanggang sa umabot sa puntong puno na ang kanyang enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon at apoy, sa wakas, sinabi niyang sapat na ang lakas na nakuha niya, handa na siyang ilabas ang lahat ng ito at harapin ang kalaban. Sa isang iglap, kumilos siya ng napakabilis, dala ang napakalakas na apoy at enerhiya, sumugod siya ng direkta sa halimaw. Ito na ang simula ng kanilang huling laban at ang pagpapakita ng tunay na kapangyarihan ni Gangting. Sumugod si Gangting ng buong lakas at bilis, hindi siya nag-atubili at direkta siyang tumama sa katawan ng halimaw, kitang-kita ang galit at determinasyon sa kanyang mukha habang sumisigaw siya ng utos na hatiin at wasakin ang kalaban. Inilabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, ang Flame Soldier, Sorrow Blade Burst. Ito ay isang kakayahan na puno ng apoy at enerhiya na kayang sumira at tumagos sa anumang bagay. Sumabog ang matinding liwanag at init mula sa kanyang espada, parang isang bulkan na sumabog at lumabas ang lahat ng lakas na naipon niya, ang buong paligid ay napuno ng apoy at usok,
at ang lakas ng pagsabog ay sapat para yumanig ang buong lugar. Ito na ang pinakamalakas na atake na kaya niyang gawin at handa na siyang tapusin ang laban ng minsanan. Matagumpay na natapos ang laban at tuluyan ng natalo ang halimaw, sobrang tuwa at hanga ang nararamdaman ng buong grupo, hindi sila makapaniwala sa nakita nila at todo puri sila kay Gang Ting, sinabi nilang hindi nakakagulat na siya ang kanilang presidente dahil sa sobrang lakas at galing niya. Tinawag pa nila itong isang alamat na walang makakapantay. Lumitaw ang mensahe ng tagumpay, binati sila sa matagumpay na pagtapos sa D-rank dungeon at ipinakita na umabot lang sa 30 minuto ang ginawa nila, napakabilis na oras para sa ganitong uri ng misyon. Dahil dito, labis na ipinagmamalaki nila ang kanilang nagawa, inamin nilang wala nang sinuman ang makakatalo o makakagawa ng mas mabilis pa sa record na iyon, puno ng saya at pagmamalaki ang buong koponan habang tinatanggap nila ang kanilang tagumpay. Hindi lang sila nanalo, kundi nakuha pa nila ang pinakamataas na posibleng puntos, dahil sa bilis nilang natapos ang misyon sa loob lang ng 1 oras, nakakuha sila ng bonus multiplier na 3, idinagdag pa ito sa kanilang score kaya umabot sa 150 puntos ang kanilang nakuha. Ito ay isang perpektong score at nangangahulugan na sila ang nakapagtala ng bagong record sa buong paaralan. Walang sinuman ang nakagawa nito noon at sila ang kauna-unahang nakakuha ng ganitong klaseng tagumpay. Sobrang saya at tuwa ang nararamdaman ng buong grupo, naghiyawan, nagtawanan, at nagdiwang sila dahil sa sobrang laking achievement na ito, habang sila ay masayang-masaya, kitang-kita naman sa mukha ni Gang Ting ang kanyang kasiyahan at pagmamalaki sa nagawa nilang lahat. Pagkatapos ng sandali, agad-agad silang nagpasya na umalis at pumunta sa lugar kung saan makikita ang official na resulta. Sabay-sabay silang naglakad at nagmamadali dahil gusto nilang makita at makumpirma mismo ang mataas na puntos na nakuha nila, puno ng excitement at kaba ang bawat isa habang hinihintay nilang makita ang kanilang pangalan na nasa tuktok ng leaderboard. Sa kabilang banda, naroon si Gang Ting at ang kanyang kasama, pinag-uusapan nila ang tungkol sa bilis ng pagtapos sa misyon. Sinabi nila na kahit ang pinakamababang antas na F-rank na Devil's Cave ay karaniwang inaabot ng kahit 1 oras bago matapos ng ibang grupo. Dahil dito, akala nila ay mga sumuko o natalo lang ang mga taong lumalabas ng maaga. Tinawag pa nila itong mga walang kwenta at walang silbi dahil hindi nila kinaya ang hamon, tumatawa pa sila habang nangungutya sa ibang estudyante. Habang sila ay masaya sa kanilang pananalita, kitang-kita naman ang takot at trauma sa mukha ng ibang mga nandoon. May isang estudyante na nanginginig pa at humihiling na huwag siyang patayin ng mga halimaw, kahit na matagal na silang nakalabas. Sinabihan lang siya ng kasama niya na kumalma dahil ligtas na sila, inamin naman ng iba na sobrang nakakatakot at nakakapanindig balahibo ang nangyari sa loob, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makalimot sa nakita nilang mga halimaw at sa sobrang tindi ng laban na kanilang naranasan. Habang sila ay nagmamasid, napansin nila ang grupo ni si Chen na nakaupo at mukhang pagod at sugatan, dahil dito, napangisi lang ang lalaki at sinabing gaya ng inaasahan, sumuko at umalis na lang ng maaga ang mga ito dahil hindi nila kinaya ang hamon. Tinawag pa nila itong mga duwag at walang lakas ng loob, kitang-kita sa mukha nila ang panghahamak at pagmamaliit sa kakayahan ng ibang grupo. Para sa kanila, normal lang na mangyari iyon dahil hindi naman talaga umaabot sa level nila ang mga ito. Habang sila ay masaya sa kanilang pananalita, kitang-kita naman ang lungkot at hiya sa mukha ng mga kasama ni si Chen, wala silang magawa kundi tanggapin na natalo sila at hindi naging sapat ang kanilang lakas para makatapos ng misyon. Agad nilang nilapitan at kinausap si Chen, sinabi nilang hindi pala nito kinaya at hindi natapos ang assessment, tinanong pa nila kung bakit parang ang tapang-tapang nito noon pero ngayon ay sumuko lang pala ng maaga. Habang sila ay nangungutya at nagmamaliit, biglang nagsalita si Gang Ting at inutusan ang kasama niya na bumalik na sa pwesto, dahil dito, napansin nila na dumating na ang vice chairman. Sinabi ni Gang Ting na kailangan na nilang lumapit at batiin ito dahil ito ay isang importanteng tao at mataas ang posisyon, agad naman silang sumunod at naghanda na lumapit para magbigay galang. Dumating na ang vice chairman at agad na nagpahayag ng labis na paghanga, paulit-ulit niyang sinabi na napakaganda at kahanga-hanga ang naging performance ng lahat. Habang siya ay nagsasalita, malakas at paulit-ulit siyang pumalakpak bilang tanda ng kanyang pag-aproba at kasiyahan, sinabi pa niya na tunay na nakasaksi sila ng isang pambihirang at natatanging kakayahan na hindi madalas makita. Dahil sa kanyang presensya at mga salita, naging tahimik at seryoso ang buong paligid,
lahat ay nakatingin sa kanya habang siya ay naglalakad papasok, at ramdam na ramdam ang bigat ng kanyang awtoridad at respeto mula sa lahat ng naroon. Habang nakatingin sila sa paparating na vice chairman, labis na namangha at kinabahan ang kasama ni Gang Ting, inamin niyang ang taong ito ay talagang nasa tuktok ng kapangyarihan at awtoridad sa buong mundo. Nang makita nilang diretsyong lumalakad ang vice chairman papunta sa kanila, halos hindi sila makapaniwala at nanginginig pa sa tuwa at kaba. Agad na inilahad ni Gang Ting ang kanyang kamay para makipagkamay bilang tanda ng respeto. Ngunit sa halip na sa kanila lumapit, dumaan lang ito at diretsyong pumunta kay si Chen. Doon ay sinalubong ito ng vice chairman at sinabing siya ay tunay na kahanga-hanga at may pambihirang kakayahan. Labis na nagulat at namangha ang lahat, lalo na si Gang Ting at ang kanyang mga kasama, sa nangyaring yun. Habang nakikipagkamay ang vice chairman kay si Chen, labis ang kanyang paghanga at sinabing talagang kahanga-hanga ang nagawa nito. Ipinaliwanag niya na natapos nila ang D-Rank Devil's Cave sa loob lamang ng 21 minuto. Dagdag pa niya, kahit ang mga ganap na propesyonal at malalakas na grupo ay mahirapan at hindi agad-agad makakatapos sa ganoong bilis, paulit-ulit niyang sinabi na tunay na napakagaling at pambihira ang kakayahan ni si Chen. Dahil sa balitang ito, labis na nagulat at hindi makapaniwala si Gang Cheng at ang kanyang mga kasama. Halos sumabog ang isip nila nang malaman na hindi lang pala natapos ng grupo ni si Chen ang misyon, kundi ginawa pa nila ito sa napakaikling oras na 21 minuto lang. Hindi nila matanggap na ang mga taong tinatawag nila na walang kwenta ay may ganitong klaseng lakas at bilis, samantala, nanatili lang nakalmado at walang imek si Chen habang ang kanyang mga kasama ay tuwang-tuwa at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang nakatingin si Chen sa vice chairman, biglang pumasok sa isip niya kung sino talaga ang taong ito. Nalaman niyang ito pala si Carl Cavendish, ang vice chairman ng World Guild Alliance at itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Nagtaka siya kung bakit nandoon ang ganitong klaseng personalidad at kung ano ang dahilan ng pagpunta nito. Samantala, lumapit si Carl Cavendish at kinausap siya, tinanong niya kung si Chen ba ang pangalan nito at sinabing hindi nasayang ang pagpunta niya dahil nakakita siya ng napakagaling na kakayahan. Pagkatapos, binanggit din niya ang tungkol kay Gang Ting, sinabi niya na kahanga-hanga rin ang naging performance nito at ang galing nitong mamuno ng grupo kahit bata pa. Pinuri pa niya ang ama nitong si Guildmaster Gang Lin dahil sa galing nitong magturo at magpalaki ng anak. Dahil dito, labis na natuwa at nagpasalamat si Gang Lin sa mga papuri na natanggap ng kanyang anak. Pagkatapos magsalita, tumahimik lang si Gang Lin at ramdam ang bigat ng emosyon at pag-iisip sa kanyang mukha. Samantala, sinabi ni Carl Cavendish na medyo gabi na rin at kailangan na niyang umalis at bumalik sa kanyang pinanggalingan. Habang siya ay naglalakad palayo, biniro niya ang principal at sinabing swerte na naman ito dahil nakahanap siya ng dalawang napakahusay na talento na bihirang makita kahit sa loob ng 1,000 taon. Pagkaalis ng vice chairman, kinuha na ng principal ang atensyon ng lahat para ipahayag ang opisyal na resulta. Sinabi niya na dahil parehong nakakuha ng perfect score ang dalawang grupo, magkatuwang silang idineklarang kampyon. Dahil dito, inanunsyo niya na lahat ng miyembro mula sa parehong grupo ay kwalipikado at pwedeng sumali sa Empire Guild. Labis na natuwa at nagdiwang ang lahat sa magandang balitang ito. Nang marinig ang resulta, labis na natuwa at nagdiwang ang buong grupo ni si Chen, sumigaw sila ng matagumpay at tuwang-tuwa dahil sa wakas ay nakapasok na sila sa Empire Guild. Sinabi nilang ito na ang simula ng kanilang magandang kinabukasan at parang nakakuha na sila ng tiket papunta sa tuktok ng tagumpay. Samantala, kahit hindi gaanong ipinakita ni Gang Ting ang kanyang emosyon at nanatili siyang seryoso, ramdam naman na rin ang saya ng kanyang mga kasama, nagdiwang din sila at nagpasalamat sa naging resulta. Pagkatapos, may idinagdag pa si Gang Zuan, sinabi niya na bilang karagdagang parangal, sina Gang Ting at si Chen ay parehong bibigyan ng posisyon sa management ng Empire Guild dahil sa kanilang husay at galing. Dagdag pa niya, dahil pareho silang naging mahusay na leader, hahatiin din ng pantay ang premyong pera na nagkakahalaga ng 1 milyon para sa MVP award. Labis na namangha at natuwa ang lahat sa napakagandang balitang ito. Nang marinig ni si Chen na hahatiin lang ang premyo, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at naging seryoso ang kanyang mukha. Sa kanyang isip, napagtanto niya na kalahati lang o 500,000 ang matatanggap niya. Naalala niya ang pangako niya kay Qing Ji na babayaran niya ang 1 milyon sa loob lamang ng 1 buwan.
Nag-alala siya na baka hindi niya ito maibigay sa tamang oras at mapilitan pang ipagpaliban ang bayad, kaya naman nagdesisyon siya na kailangan niyang humanap ng paraan para kumita agad ng karagdagang 500,000 para mabuo ang kailangan niya. Samantala, habang siya ay nag-iisip, narinig niya ang boses ni Gang Ting, malinaw at matigas ang sinabi nito na sa huli, iisa lang talaga ang dapat maging kampyon at hindi pwedeng maghati. Ramdam na ramdam ang kompetisyon at determinasyon sa kanyang mga salita habang nakatingin ito kay si Chen. Dahil sa matinding determinasyon at pagnanais na maging nag-iisang kampyon, humarap si Gang Ting kay si Chen at mariing hiniling na magkaroon sila ng one-on-one match o tiebreaker para malaman kung sino talaga ang mas mahusay sa kanilang dalawa. Nang marinig ito, labis na nagulat at hindi makapaniwala si Gang Zuan at ang iba pang mga tao. Hindi nila inaasahan na gagawin ito ni Gang Ting at magdedemand ng dagdag na laban kahit tapos na ang kompetisyon. Kahit si Carl Cavendish at ang iba pang matataas na opisyal ay nagulat din sa naging desisyon nito. Sa isip ni Gang Zuan, tinanong niya kung ano bang kalokohan ang sinasabi nito dahil tapos na ang lahat at ang pagkakapantay ay sapat na at magandang resulta na. Iniisip pa niya na sigurado siyang hindi papayag si Chen na makipaglaban ulit lalo na't wala na itong kinalaman sa opisyal na resulta. Pero ramdam na ramdam ang seryosong hangin at tensyon sa pagitan ng dalawang magkaribal. Nagsimula ng magsalita si Gang Ting at sinabing kung mananalo siya sa one-on-one match, may kondisyon siya, agad naman itong pinutol ni si Chen at tinanong kung sakaling manalo siya, makukuha ba niya ng buo ang premyong 1,000,000? Dahil sa tanong na iyon, halos mabulunan at mapatalsik ang laway ni Gang Zuan. Labis siyang nagulat at hindi makapaniwala na pera lang pala ang iniisip ni si Chen sa ganitong sitwasyon. Samantala, hindi natigilan si Gang Ting at mariing sumagot, sinabi niya na kung talagang kaya siyang talunin ni si Chen, pwede na nitong kunin ang buong premyo at wala na siyang kokontrahin pa. Ramdam na ramdam ang determinasyon at tapang sa kanyang mga salita habang nakatingin ng diretso kay si Chen. Nang marinig ang usapan tungkol sa one-on-one match at premyo, labis na nainters at natuwa si Carl Cavendish. Sinabi niya na talagang nakakaaliw at kawili-wili ang nangyayari at idinagdag pa na hindi pa pala tapos ang palabas at may isa pang laban na magaganap. Dahil dito, lumabas na sila at tumayo sa gitna ng malawak na lugar. Ramdam na ramdam ang matinding tensyon at init ng hangin sa pagitan ni Gang Ting at si Chen habang magkaharap sila. Seryoso at matigas ang tinginan nila at walang sinuman ang gustong umatras. Tinanong ni si Chen kung paano nila gagawin at paano nila aayusin ang laban na ito para malaman kung sino talaga ang tunay na panalo.